sa panig ho ng Kamara de Representantes. Yung ikalawang impeachment complaint ay ganap na hong binawi. Ito yung impeachment laban kay Vice President Sara Duterte. Ang liderato naman ng Kamara tiniyak na hindi makikialam sa takbo ng kaso dyan sa House Justice Committee. Yan at iba pang mga balita, hatid ni Bombo Annalise Soberano. Binawi nga ng mga complainants ang ikalawang impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte at inilipat ang buong suporta sa ikatlong impeachment complaint na nakabinbin ngayon sa House Committee on Justice. Sa hiliham na may petsang March 2, 2026 kay Committee Justice Chairman Attorney Jalbil Jinky Beatrix Luistro, sinabi ng mga complainants na matapos ang masusing pagninilay na pagpasyahan nilang bawiin ang kanilang reklamong inihain noong February 2 at suportahan ang ikatlong complaint na inahain ni na Reverend Father Joel Sabalya at iba pa noong February 9 at inendorso ni ML Party List Representative Leila De Lima. Ayon sa kanila, pareho lamang ang mga alegasyon at ebidensya sa ikatlong reklamo at makatutulong ang hakbang upang mapabilis ang proseso ng pananagutan at maiwasan ang anumang issue sa schedule ng paghahain. Kasunod nito, binawi rin ni na Representative Percy Sandanya at Representative De Lima ang kanilang pag-endorso sa ikalawang reklamo at nagpahayag ng suporta din sa ikatlong impeachment complaint. Pakinggan natin si Representative Jalbil Luistro sa ginawang pagbawi ng impeachment complaint ng DFR. Madam Chair, we confirm that this is a letter that we submitted this morning. Thank you, Mr. D. In the presence of the Justice members and all the Filipino people who are watching right now, Mr. D, in behalf of all the complainants, is confirming the letter of withdrawal of their impeachment complaint. Madam Chair. Thank you, complainants. You may Madam take your Chair. seat. The Honorable Flores is recognized. Madam Chair, in view of the withdrawal and the confirmation by the complainant, D et al., that they are withdrawing the impeachment complaint, as well as the withdrawal of the endorsement by Representative Percival Sandanya and that of Representative Leila De Lima, I move that the committee accept and approve the withdrawal of the said complaint, Madam Chair. There is a motion to accept and approve the withdrawal of the impeachment complaint. Do I hear a second? The same has been seconded. Is there any objection? Hearing none, the motion to approve, to accept and approve the withdrawal of the second impeachment complaint referred to as D et al. Is hereby approved. Ipinaliwanag naman ni ML Party List Representative Leila De Lima ang naging dahilan ng pag-withdraw ng mga complainant sa kanilang impeachment complaint. Sinabi ni De Lima na ang pagbawi ay hindi hudyat ng pagsuko, kundi nais lamang ng mga complainants na mapabilis ang proseso para ma-impeach ang pangalawang Pangulo. Sa ilalim ng mga patakaran ng Kamara, dapat munang tukuyin ng Committee on Justice ang sapat na forma at laman ng mga verified complaint bago umusad at pagdetermina ng probable cause. Dahil sa pagbawi, nakatuon na ngayon ang deliberasyon ng komite sa mga natitirang reklamo, kabilang ang ikatlong complaint na ayon ay mas pinalakas na suporta. Pakinggan natin si ML Party List Representative Leila De Lima. Ang pangalawang Pangulo. Conscious sa tumatakbong oras at sa kinakailangan bilang sa komite, plenaryo sa Senado, pinag-isipang maigi ng mga complainants kung ano ang mabisang estratehiya at mainam na mga taktika upang umusad ng mabilis at mas epektibo ang reklamong impeachment. In the statement that they released yesterday, the complainants D et al. Informed the public that they have decided to withdraw the case while committing to lend their full support behind the third impeachment complaint containing the same grave allegations and substantial evidence as theirs. Incidentally, the third complaint was likewise endorsed by this representative. According to the complainants, quote, consolidating our support behind the third complaint will strengthen our position. Si Representative Leila De Lima ngayong araw na formal ng House Committee on Justice sa pangunguna ni Representative Luistro ang pagdinig upang simulan ng pagsusuri sa 4 na impeachment complaint laban kay VP Sara. Ayon kay Luistro, obligasyon ng komite sa ilalim ng konstitusyon
dinggin at pagbotohan ang mga reklamo at magsumite ng ulat sa Kamara. Nilinaw din niya na hindi tinatalakay ang merito o ebidensya ng mga kaso, kundi ang sufficiency in form kung sumunod ang mga reklamo sa formal na rekwisito ng konstitusyon at ng mga patakaran ng Kamara. Itinanggi ni Luistro ang pahayag na napagpasyahan ng Korte Suprema ang mga alegasyon. Anya, ang naging ruling ng Korte ay nakatuon lamang sa one-year bar rule at hindi paghatol sa nilalaman ng mga reklamo. Pakinggan natin si Representative Jervil Luistro. At integridad ng buong proseso. If any of these complaints are found sufficient in form, the committee will then proceed in subsequent hearings to determine sufficiency in substance or whether the allegations constitute impeachable offenses under the Constitution. However, this is important. The allegations must not only be assumed true, they must also be credible on their face. In other words, impeachment cannot be built on rumor. It must stand on allegations that are serious, specific, and constitutionally anchored. For this process, we will proceed methodically. We will proceed transparently. We will proceed fairly. At higit sa lahat, tayo ay kikilos. Naniniwala naman si Teachers Party List Representative at Deputy Minority Leader Antonio Tino na may malinaw na batayan ng impeachment laban kay Vice President Sara Duterte kaugnay ng umano'y maanumalyang paggamit ng confidential funds. Ayon kay Tino, maaaring ma-impeach ang Vice President dahil sa betrayal of public trust, gross abuse of discretionary powers, kawalan ng transparency at pagbalewala umano sa oversight powers ng Kongreso. Pakinggan natin si Representative Antonio Tino. Ang CF o Confidential Fund ng OVP at DepEd na nakabalot ng duda mula 2022 hanggang 2023. Nakakita tayo ng mga dubious accomplishment reports at mga peking resibo. Sino ang makakalimot kay Mary Grace Piatos? Isang pangalang hindi matatagpuan sa kahit anong record ng gobyerno, ngunit ginamit para pirmahan ang paglabas ng pondo ng bayan. Nilinaw naman ni House Speaker Boji D na hindi niya pangungunahan o pakikialaman ang magiging resulta ng deliberasyon. Giit ni Speaker, hahayaan niyang umusad ang proseso ng patas ayon sa batas at may transparency. Mula sa Kamara, Bongo Anali, Soberano nag-uulat. And this is Bongo Radio Philippines, the #1 and most trusted source of news and information. Basta Radio, Bongo. For the most trusted source of news and information, visit our website at www.bomboradio.com. Follow us on Bombo Radio mobile app, Facebook, YouTube, TikTok, and X, formerly Twitter. Like, share, and stay connected. Anytime, anywhere.